Hello TV fam. So kanina nga lang we just came from Steveston because today is Canada Day, Happy Canada Day sa inyong lahat na mga nanonood sa atin. And to all of our subscribers here in Canada, Happy Canada Day sa inyong lahat. Good morning. Another day, another vlog. Wednesday ngayon. And work from home tayo today. May pasok tayo, although naka-casual lang tayo, kasi meron tayong ini-meet na buyer ng ating stroller. So binenta na natin yung portable stroller ni Clark. Sabi ko nga kay Joyce, dapat bang ibenta na ba talaga natin to? Kasi baka gamitin natin to pagka nagkaroon tayo ng trip next year. Kasi alam mo naman, pag bata kasama mo, kailangan mo talagang maghanda sa mga lakaran. Kasi sa mga lakaran, hindi sila nakakatagal. Lalo na pagka halimbawa nabili nilang gusto nila, gusto na lang yan laruin yung kanyang laruan, So but na-convince pa rin tayo naman ni Joyce na sabi niya siguro magrenta na lang tayo kung halimbawa man magkakaroon talaga tayo ng international trip or flight somewhere in Asia, pwede naman daw mag-rent. So yun na lang siguro, dahil para makasave na rin tayo ng space, at least yung bibit-bitin natin pag naglipat tayo, kasi kailangan natin ng compartment space dahil nga in preparation sa paglilipat natin, diba? So lahat ng pwede nating ibenta na natin, and then maghanap na lang tayo ng bago nating kukunin na gamit kung halimbawa man matuloy yung mga trip natin o kung ano pa yung mga kailangan nating gamit down the line. So itong buyer na to, nag-request siya. Normally pag meron kaming binibentang gamit, sa bahay ko sila pinapadiretso. Pero nag-request tong seller na to na kung pwede daw, i-meet ko na lang siya sa may station. Since malapit lang naman, and medyo bakante naman yung oras natin, why not? Sige, bigyan na natin to. Basta mabenta na natin yung unit, Although marami naman talagang nagtatanong, hindi ko lang, I guess piling-pili lang talaga yung sinasagot ko. Dahil syempre, alam ko gawain din naman natin yan pag tayo yung bumibili, diba? We try to negotiate and get the best deal. Medyo pahit kasi na nilagay muna na ito na yung firm price mo, dinidisregard nila. So yung mga ganun, hindi ko na pinapansin, pinapabayaan ko na lang talaga. At so far ito sinabi ko naman na price is already fixed, hindi na natin pwedeng baguhin yun. In-accept naman niya, since maayos naman siyang kausap. Sige, sabi ko, kung talagang mapapabilis, basta available tayo, imi-meet na lang natin siya doon sa malapit na area sa atin, which is meron ditong Richmond Center Shoppers Drug Mart. So naisipan ko na sige, dadaling ko na lang, i-meet na lang kita halfway para hindi ka na lumapit, since magko-compute lang naman talaga siya. Kala ko kasi may dalang sasakyan so hindi daw magko-commute daw siya. Sige, maya muna. Tinanggal ko na nga yung gamit doon sa stroller natin para makita natin na mabigay natin ng walang additional natitirang gamit galing kay Clark. Kasi medyo matagal-tagal na rin natin hindi nagagamit yung stroller na yun Iwan ko na muna kayo dito at inihit ko na muna tong bumili ng stroller sa atin. Yan, nakakuha tayo ng pera. Umagang-umaga. Uwi na tayo. Anong oras na ba? I think it's 8:05 in the morning. Natuwa naman siya. Actually, good deal yun. Ang sabi nung pinagbilan ko noon, kasi na siya, second hand na rin,
It was bought, I think, for $160 yung original price niya. Siyempre, ginamit natin, nilinis natin, no? Yung wheels niya, no? Nilagyan natin ng lubrication. So, lahat ng work ng yon, and then, siyempre, nagamit natin. Binenta natin sa kanila ng $50. So, in the course nung paggamit natin, which is, what? 2.5 years? Kumita pa tayo ng $20. Which is not bad. No, minintay naman natin, tsaka minake sure natin na functional lang lahat ng mga parts and pieces. So yeah, ganun lang naman ang ginagawa natin. No, we try to make sure when we buy something, alam natin na pwede pa natin silang maibenta ulit para yung disposal niya hindi magiging problema. So yon, happy customer, happy din naman tayo. We are satisfied with the sale. And finally, nangyari na nga rin. That completes our morning. Babalik na nga tayo sa bahay at tayo ay magtatrabaho na. Ano oras na ba? It's 6:20 in the morning. Ang open ng clinic is around 7 in the morning. So pipila tayo doon around 6:30ish kasi wala tayong appointment. Walk-in lang tayo. So, dapat una tayo kasi papasok pa tayo. This week nga, medyo naging busy tayo. Gusto lang siguro natin din magpahinga. Medyo madami tayong iniisip. Kahit na gusto mo mag-relax, hindi ka rin makapag-relax. Wala kang liberty na magtanggal lang ng mga bagay na iniisip. Sana makasingit tayo, no? Or mauna tayo sa pila para hindi tayo mag-antay ng matagal. Taasan ng sinig ng araw, it's only 6:22 ng umaga. Buti na lang, no, natulungan tayo ni Joyce. Yung change address natin, yung process na yon, bali nagawa, no, and na-i-book na natin. So ano ba yung mga kailangan mong ipa-change yung address? So unang-una na dyan siguro yung insurance, no, papa-change address mo yan. Yung license mo, yung mga services like BC Hydro, yung sa mail, nag-book na rin tayo ng mail forwarding sa Canada Post. So kung gagawa pala kayo ng ganyang service, normally you would have to pay minimum of 4 months. And the fee is around $71. Kung hindi ako nagkakamali. Check nyo na lang yung website para sa more accurate fees para sa mail forwarding. So kung hindi nyo na itatanong, no, yung unit namin, although it's well maintained and everything, pero kasi kaming mga kailangan na papalitan doon sa unit kapareho na nung water tank. Yung tank kasi na daw yun is been there for 20 years. Hindi ko alam if it's maintained. It's still working. Ang concern there is we want to make sure na pagka halimbawa nag-move in tayo dun, wala na tayong magiging problema sa tubig. Kasi lalo na ngayon, pa-winter na, diba? And mahirap na, alam mo yun, during winter pa mawalan ng hot water. The idea there is mapapalitan natin yung water tank bago pa tayo mag-move in. So kami ni Joyce, siguro mag-uunti-unti kaming mag-move in doon sa property on the first 2 days, and then after siguro 4 days doon pa yung actual na paglipat natin. It will be a very busy 2 weeks, no, from 4th week of July to 1st week of August. Buti na lang, no, nandito pa tayo sa room. Ay, nandito pa tayo sa kotse. Munti ko na makalimutan yung lab requisition natin. At this point in time, magbabayad tayo ng 2 hours. So, buti na lang meron tayong app dito na pwedeng pag-registeran. 2 hours is $4.20. Oh my gulay. Isipin mo, almost $10. Sige na, babayaran na natin. Para sure tayo, wala tayong maging problema. Pila na tayo ngayon para lang mauna tayo. Hello TV fam. Magandang Sabado sa inyong lahat. Hindi tayo nakakapag-upload recently dahil medyo naging busy. And of course, no, nag-iisip din naman tayo ng mga topics
na pwede nating ma-discuss on our vlogs. Gusto din namin naman makapagbigay ng information sa inyo apart from us sharing yung buhay namin dito sa Canada. Nakita nyo nga, naka-t-shirt pa tayo ng Canada Day, no? Kasi nga, kakatapos lang nung Canada Day 3 days ago. At ayaw naman natin masayang yung binili ni Joyce na t-shirt. Typically kasi sa amin, pag bumibili kami ng themed shirt, after ng isang gamitan, tatago na ulit. And then, until the next opportunity comes na pwede mo na siya ulit masuot. So, para lang masulit natin, no, at hindi siya ma-stuck sa ating closet, gagamitin natin siya para hindi masayang ang ating binayad. Siguro magtataka kayo, it's 9:19 in the morning. Saan na naman ang lakad natin at ang aga-aga? Well, for today nga, tinignan kasi natin yung forecast ng weather natin in the next coming weeks or days. Dahil nga, nandito na ang summer, no? Naghahanap tayo ng mga magagandang deals sa Facebook Marketplace. At meron nga tayong nakuha na unit na bibilin natin today. So, ngayon, pupunta tayo sa Marine Drive. This is along the area nila Isay, no? At doon bibili tayo or bibili natin yung binebenta na air conditioner sa Facebook Marketplace. Maganda pa kasi yung unit nung in-inspect natin. The reason kung bakit binebenta nung may-ari is dahil they move to a place nga na hindi na kailangan. Meron na silang central heating system. So, yung aircon na portable, they thought of selling it. I think with the condition, no, kung totoo man yung nasa picture, yung mga accessories kasi nakabalot pa siya in reality. Naisip ko, this is not a bad deal kasi nga, bago pa halos yung unit, sabi niya, it's in perfect working condition. Kaya susubukan din natin to para sure tayo na hindi tayo magkakamali. In the next coming weeks or days, dahil nga nasa season tayo ng summer, iinit na, no? Since sa bagong unit natin or sa bagong lilipatan natin, wala rin namang central heating system, we would need an additional unit to cool the place up. Kasi nga, medyo malaki-laki na, wow! yung living space natin, no? So, hopefully magamit natin tong air conditioner na to sa pag-move natin. Pagkatapos naman natin ma-pick up yon, and ang layo natin was about what? 10 to 12 minutes away na lang. Ang next natin is dadaan tayo sa Deluxe or mas maiging pumunta tayo sa Home Depot. Tignan natin, no, kung ano yung mas magiging magandang gawin. We plan to paint na rin today yung mga few areas na kailangan i-retouch doon sa ating current unit. Habang wala sila mommy at daddy, matapos na natin yung side na dapat nating itubuhan doon sa dining area. Kasi nga, mapansin nyo, di ba, meron kaming mga frame at saka decor doon sa tabi ng dining namin. Tinanggal namin yon, and then pinatch up ko na rin yung mga holes galing doon sa screw. Kasi medyo madami yung mga words saka yung mga frames, di ba? Although malilit lang naman, medyo visible kasi yung mga areas na pinatch natin. So to make it more attractive sa mga potential renters natin, ipipaint natin yung mismong area para nasa ganun parang may feel na parang bago, di ba? Yun naman usually yung parang minsan hinahanap natin sa pagka-busy natin sa buhay natin dito sa Canada, and I believe naiintindihan yan ng lahat ng mga nag-migrate dito at lumipat dito, yung feeling na parang pagod ka na sa trabaho at minsan gusto mo na lang, okay, pag halimbawa naghahanap ka ng lugar, yung lilipatan mo na lang, yung parang tinatawag na move
in, ready. Ika nga, no? Yun yung gustong feeling na gusto nating maramdaman ng mga tao. And hopefully, madami sila na maging interesado na ma-view yung ating property. Dito tayo sa Home Depot. Dito tayo ng pintura. Tingnan natin kung merong magandang deal. Alam ko dati pinagpipilian namin yung Bear na brand. Hopefully may deal sila ngayon for paint. We need a cart. One time cart. Tayo sa paint section. Punta tayo sa pintura. Oh, daming sale na air conditioner. 728. Buti na lang, score tayo for $100. Ito, tingin tayo dito na swatches ng pintura. Ayan, bale. Alam ko dati nung nagpintura kami, kumuha kami ng mga swatch, kaso hindi ko lang matandaan kung saan namin nilagay. Maybe this? Maybe something lighter. So, ang sabi nila, pagka halimbawa daw, gusto mo ng parang color palette, kukunin mo lang yung isang row. Diyan ka mamimili, bale. Hindi ko lang matandaan kung ano yung sa amin. Eggshell. Ayan o, bale, ito yung levels nila. So, ito daw yung parang pinaka-base, $50, 60, 70, and then 80. So, ang nangyayari dyan is, kung ano yung feature nito, meron ito. Plus yung feature niya na advanced cuff and so on. So, ganun lang yung nangyayari. Ang kukunin natin ito. Yan. Tapos, meron din yung type of texture. Eggshell yung kukunin natin para it's mabilis siyang linisin. Kasi sa dining area so baka pag may splatter ng pagkain, no, accident or whatnot, mabilis linisin tong eggshell. Ganda nito, no odor. Kapareho nito. Ginagawa na ni Kuya. So, nandito na nga tayo sa bahay. Nakabili na tayo ng gamit natin from Home Depot. And ito na nga tayo at magte-tape na tayo. So, yung area na uunahin natin basically is itong area na to, no? So, kung matatandaan nyo, meron kami mga frame dyan. And then, merong mga parang inspirational message about family. So, lahat ng yan natapalan na natin, no? Anyway, so, iti-tape natin siya. So, mamove lang natin yung gamit natin doon. Tape natin yung buong yan. And then, pintura natin itong buong panel na to. After natin gawin yun, ang next natin would be this area. Yan. Unahin na muna natin to, no? So, ipe-prepare na natin yung area bago natin pinturahan. So, natapos na natin. Hindi pa siya fully tapos. Maraming salamat sa ating assistant. Tinulungan niya tayo. So, siya yung nag-paint ng mga yung mga edges, and then ako naman yung nag-roller. Ayan, natapos na siya. So, ngayon, kakain na tayo. Let's go na. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine.